intentional. So pag sinabi daw pong aksidente, ito po ay isang pagkakamali, ito po ay maaaring disgrasya, ito po ay hindi po intention, hindi sinasadya at hindi po ginusto. Yan po yung pag sinabing accident. Pero napakaganda po no, ng katuruan ng ating Panginoon sa gabi ito. You are not an accident. Bakit nga po ba hindi po tayo aksidente pagdating po sa ating Panginoon? Ang sabi po dyan sa number 1, God never made a mistakes in creating you. Ang bawat isa po sa atin ay hindi po aksidente nilikha po ng ating Panginoon. Hindi po aksidente na kayo po ay nakaupo dyan sa inyong kinakaupuan ngayong gabi. Maaring tayo po ay napilitan lang sa pagpunta po natin ngayong gabi. Maaring tayo po ay na-invite. Pero yun po yung sinasabi po sa atin ng ating Panginoon, you're not an accident. Ang sabi po sa Isaiah chapter 44 verse 2a, ang sabi po dyan, I am your creator. You were in my care even before you were born. Sabi po dyan, no, hindi ko man po kilala yung bawat isa po sa atin. Maari pong aksidente po yung pagkakabuo po natin, maaaring aksidente po tayo sa ating mga magulang. Pero malinaw po yung sinasabi po dyan ng ating Panginoon that I am your creator. Siya po yung lumikha sa atin. And you were in my care even before you were born. Napakaganda po no, na malaman na hindi pa po tayo nililikha. Ay nasa isip na po tayo ng ating Panginoon. Nasa plano na po tayo ng ating Panginoon. Marahil po na hindi man po planado ang pagkakalikha po sa atin, pero po, planado po ito sa ating Panginoon. Ang sabi po rito, no, it is not fate, nor chance, nor luck, nor coincidence that you are breathing right now at this very moment. Amen po ba? Amen po, no? God never made a mistakes in creating me, in creating you, in creating all of us. At ang sabi po dyan, sa letter A po, bakit po ba tayo hindi aksidente yung pagkakakreate po natin sa ating Panginoon? Sabi po dito ay God prescribe every single detail of your body. Paano po bang nasabi ng ating Panginoon na lahat daw po ng detalye po sa ating katawan ay nilikha po yun ng Lord at hindi po aksidente. Ating pong buksan ang banal na kasulatan sa Psalm 139 verse 13. At ang sabi po dyan, for you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. Amen po ba, no? Ang sabi po dyan, no, ang lahat po ng meron po tayo. Hindi po aksidente na tayo po ay isang Pilipino, hindi po aksidente na yung kulay po ng ating balat ay ganito, yung kulay po ng inyong mga mata ay ganyan, yung haba ng ating buhok, yung kulay po ng ating buhok, hindi po yan aksidente. Lahat po yan ay nakadetalye po sa ating Panginoon dahil siya po ang pumili sa atin nung tayo po ay kanyang likhain. Amen po ba? Amen. At ang sabi naman po sa B, ang katuruan po dito ng ating Panginoon ay God determined the natural talent you would possess and the uniqueness of your personality. At ang sabi po sa Psalm 139 verse 14, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful and I know that full well. Malinaw po no mga kapatid, ang sabi po dyan, nakakatiyak po yung Lord. Hindi po aksidente yung ating Panginoon. Kung ano po yung talent na ibinigay niya po sa ating mga villa, na magagaling pong kumanta, sa ating pong mga trayon, na magagaling pong sumayaw. Hindi po yun aksidente. Dahil yun po ang ibinigay po sa atin ng ating Panginoon na talent na panghahawakan po natin. At yung uniqueness po ng bawat isa po sa atin, yung iba po na masayahin, yung iba po na joker, yung iba po na malulungkutin, yan po yung uniqueness po natin. Dahil ang bawat isa po sa atin ay unique po pagdating po sa ating pong Panginoon. Amen po ba?
Pakisabi nga po natin sa ating mga katabi, you are wonderfully, you are fearfully and wonderfully made by God. Amen. At sa letter C naman po, ang sabi po dito ay, God planned the days of your life in advance. Malinaw po nung sabi po dyan ng ating Panginoon. At ito po ay makikita po natin sa kanyang salita sa Psalms 139, verse 15 to 16. At ang sabi po dito ay, my frame was not hidden from you when I was made in the secret place, when I was woven together in the depths of the earth. Sa 16 po, ang sabi po dito, your eyes saw my unformed body, all the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. Amen. Malinaw po, no, yung sinasabi po ng ating Panginoon na God created us for a reason po, no? Alam po ng Lord kung kailan po tayo ipapanganak. Yung exact na detalye po kung kailan tayo ipapanganak, yung exact na oras po, yung kailan po tayo mapapanganak. Ganon din po kung hanggang kailan lang po tayo dito po sa mundong ito. Dahil po, di ba sabi nga po dito, di ba? All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. So malinaw po yung reminder po ng ating Panginoon, no, na nakaplano na po yung buhay po natin. Bago pa lang po tayo nilikha ng ating Panginoon, lahat po yun ay planado na po sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. So, ibig sabihin po niyan, malinaw po na pinapaalala po sa atin ng ating Panginoon that me and you and all of us here is not an accident. God never made a mistake when creating us. Dahil po may plano po ang Lord sa buhay ng bawat isa po sa atin. Kaya niya po tayong nilikha sa mundong ito. Hindi po importante kung sino man po yung ating mga parents. Hindi po importante kung mabuti po ba yung magulang na meron po tayo o hindi po mabuti yung magulang na ipinagkaloob po sa atin ng ating Panginoon. Pero yan po ay binigay po sa atin ng Lord for His purpose po, no? At ang sabi po dito na God never does anything accidentally. And He never makes mistakes. He has a reason for everything He creates. At sa pangalawa po, bakit po hindi po tayo aksidente sa ating Panginoon? God motives. Hindi po siya na-update dyan. So dito po, no, God motives for creating you was His love. At ang sabi po sa salita ng ating Panginoon sa Ephesians chapter 1, verse 4, maaari po bang maki-flash, kapatid? Yan, sabi po dyan, for He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight in love. So, malinaw po, no? Nasa dulo po ang sabi po, in love. Kaya po tayo pinili ng ating Panginoon bago pa po tayo ipinanganak sa mundong ito para tayo po ay maging banal at katanggap-tanggap po, no, sa ating Panginoon upang yun po, no, pinili po tayo ng ating Panginoon para po sa ating mali pala, sorry. Mula po sa ating pagiging makasalanan, tayo pong lahat ay pinili ng ating Panginoon. Para po tayo pong lahat ay wala pong maging kapintasan sa harapan po niya dahil po sa kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. At malinaw din po ang sabi po ng salita ng ating Panginoon sa Romans chapter 5, verse 8. Ang sabi po niyan, but God demonstrate His own love for us in peace. While we were still sinners, Christ died for us. So sa pamamagitan po ng pag-ibig po ng Lord sa bawat isa po sa atin, no, namatay po si Kristo para po sa ating mga makasalanan. Diyan po napapakita yung great love po ng ating Panginoon, yung unconditional love ng ating Panginoon sa bawat isa po sa atin na God
created us because of His great love. Amen po ba? Amen. Pakisabi nga po sa inyong mga katabi, God loves you, kapatid. God loves you. Amen. At panglas po, ang sabi po niya, bakit hindi po tayo aksidente, ay God chose you for a reason. Amen po. Ang nagsabi po sa salita ng ating Panginoon sa John chapter 15 verse 16, ang sabi po dito, you did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit that will last. And so whatever you ask in my name, the Father will give you. Amen. Malinaw po yung sinasabi po ng ating Panginoon sa gabi ito. You did not choose God. Only God can choose you. Only God chose you, kaya po tayo naririto. Hindi po lang dahil sa ating kakayanan. Bakit po tayo naririto sa Taiwan? Bakit po natin naipasa yung interview? Ito po ay galing po sa ating Panginoon. Ito po ay dahil po sa ating Panginoon. At pinili po tayo ng Lord para po dalhin niya po tayo dito sa Taiwan. Amen po ba? At ang sabi po dyan, bakit daw po tayo pinili ng ating Panginoon? Number 1, it is His divine initiative. Yan. Sabi po dyan, no, it is divine initiative. Pag sinabi pong it is divine initiative, dahil po, yung ating Lord po, no, yung ating makapangyarihang Lord, yung nag-initiate po. Siya po yung nag-take ng first step po para po magkaroon po tayo ng relasyon po sa Kanya. Pinili po tayo ng ating Panginoon because of His grace and mercy. Na kahit po tayo po ay makasalanan, kahit kung babalikan po natin yung mga naging kasalanan po natin bago po natin tinanggap yung ating Panginoon, isipin mo, no, hindi ka kamahal-mahal, hindi ka kapili-pili, pero yung ating Panginoon po ay pinili po ang bawat isa po sa atin. Amen po ba? Amen. Pakisabi nyo nga po sa inyong katabi, pinili ka ng Diyos, kapatid. Pinili ka ng Diyos. Pinili ka ng Diyos. Amen. At pangalawa naman po, sabi po dyan, it is His divine appointment. So pag sinabi pong divine appointment, hindi lamang po tayo pinili, kundi tayo po ay in-appoint. Hinirang po tayo ng ating Panginoon. Parang sa ano lang po yan, sa trabaho, lahat po tayo, di ba, ay natanggap bilang operator. Pero minsan po, dahil tayo po ay na-appoint, binibigyan po tayo ng special task ng ating mga limpan, ng ating mga chuchang. Parang ganun din po siya, mga kapatid. Meron po tayong special task na ibinigay po sa atin ang ating Panginoon. At ano po ba yung task o ano po ba yung purpose na ibinigay po sa atin ng ating Panginoon? Sa letter C po, ang sabi po dyan, it is His divine purpose. Pag sinabi pong purpose, babalikan po natin sa John chapter 15 verse 16. Ang sabi po dyan, so that you might go and bear fruit. Pag sinabi po bang go, ano po ba yung inuutos po sa atin ng ating Panginoon? Saan po ba tayo pupunta, mga kapatid? Ang sabi po sa Matthew chapter 28, verse 19 to 20, 19 po, kapatid. Yan po, ang sabi po dyan, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Malinaw po yung sinasabi po dyan ng ating Panginoon, mga kapatid. Ang ating purpose po kung bakit po tayo pinili ng ating Panginoon, yung ating Great Commission po, dito po sa mundong ito. Ano po ba yun? Go and make disciple. Go and make disciple. Ano po ba yung ibig sabihin po nito? We must share the good news. We must share the gospel po na ating pong tinanggap sa ating Panginoon. Kailangan din po natin i-share po ito kung paano po natin naranasan
na kung paano po tayo binago ng ating Panginoon, kung paano po natin naranasan yung dakilang pag-ibig ng ating Panginoon na kahit hindi po tayo katanggap-tanggap, kahit hindi po tayo kamahal-mahal, ay minahal po tayo ng ating Panginoon. Kailangan din po natin na ipahayag po yun. Kailangan din po natin yung i-share sa ating mga katrabaho, sa ating mga kapamilya, sa ating mga kaibigan. Higit lalo po sa mga hindi pa po nakakakilala sa ating pong Panginoon. At bilang tayo po ay follower po ng ating Panginoon, kailangan din po natin taglayin yung sabi po dyan, di ba? You must bear fruit. Fruit that will last. Ano po ba yung fruit na sinasabi po dito mga kapatid? Ito po yung fruit of the Holy Spirit na kailangan po ay makita po sa ating buhay bilang tayo po ay follower po ng ating Panginoon. At ito po ay matatagpuan sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23. At ang sabi po dyan, but the fruit of the Holy Spirit is, ano nga po, pakisabi po? Love, joy, peace, Patience, kindness, goodness, faithfulness, yan. Meron pa po yan sa 23. gentleness, and self-control. Ayan po, no? Malinaw po ang lahat po ng iyan. Iyan po yung fruit of the Holy Spirit. Ang sabi po dyan, na malinaw din po na kailangan po nating mapanatili yung fruit of the Holy Spirit. Diba bilang tayo po ay follower ng Lord, tayo po ay nakakabasa na po ng kanyang mga kautusan, ng kanyang mga salita. Dapat din po ito po ay isa sa pamuhay na po natin. At dapat po tataglayin na rin po natin yung bunga po ng banal na Espiritu. Hindi po sinabi dyan na meron kang pag-ibig, meron kang kagalakan, meron kang kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinaunan, pero wala ka namang pagpipigil sa iyong sarili. O kaya meron po niya na, kompleto ka naman lahat ng fruit of the Holy Spirit. Pero limited lang. Limited lang sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga kaklose, sa mga kapamilya mo. Pero pag hindi mo kakilala, wala na. Ganun po ba dapat, kapatid? Hindi po, no? Sabi po niyan, di ba? We must bear fruit. Hindi po lang limited, kundi sa lahat po ng tao na nakakasama po natin. Amen po ba? Amen. So malinaw po yan mga kapatid, no? Pakisabi nga po sa inyong katabi, magbunga ka kapatid. Amen. At ang last po, sabi po dyan, there is a divine promise. Ang sabi po doon sa John, chapter 15, verse 16, and so whatever you ask in my name, my Father will give you. So malinaw po, no, mga kapatid, na whatever you ask. Ine-emphasize po dito na whatever you ask in my name, yung power po ng prayer. Yung importance po ng prayer. Prayer is our communication to God. It is our connection with our God. Napaka-importante po mga kapatid na tayo po ay mananalangin sa ating Panginoon dahil doon po natin ipapahayag po yung ating pasasalamat, yung ating paghingi ng tawad sa ating Panginoon. At doon din po natin i-represent po yung ating mga requests and petition po sa ating pong Panginoon para po sa ating pamilya, para po sa ating mga kaibigan, sa ating trabaho, at sa ating pong mga sarili. At malinaw po, no, yung sinasabi po ng ating Panginoon sa gabing ito na every instruction, there is a promise. Na kapag ginawa po natin, kapag isinakatuparan po natin yung instruction po ng ating Panginoon, yung purpose po natin ng ating mga buhay, meron pong reward, di ba? Malinaw po na napakaganda po ang sabi ng ating Panginoon, that whatever, anuman yung hingiin mo sa aking pangalan, ay ibibigay yon ng aking Ama. Amen po? Amen. Malinaw po, no, sa gabi ito mga kapatid, yung purpose po natin sa ating... Malinaw po na sa gabi ito, hindi po tayo aksidente. Hindi po aksidente na narito po kayo. Tayo po ay pinili po ng ating Panginoon because God chose you for a reason. You are not an accident. You are not rejected. You are fully known by God. Because He chose you, He wanted you,
He appointed and set you wherever you are. Amen po, no? So sa gabing ito, hindi ko man alam yung pinagdadaanan po ng bawat isa po sa atin, no? Hindi ko po alam kung aksidente man yung pagkakapunta po natin, or may mga naranasan po tayo na hindi po tayo pinili, hindi po tayo minahal, or madalas na-reject po tayo. Pero napakaganda po ng paalala po sa atin ng ating Panginoon sa gabing ito. Sa Jeremiah chapter 29, verse 11, ang sabi po diyan, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a future." So, maganda po, may magandang plano po yung ating Panginoon sa buhay ng bawat isa po sa atin. At ito po ay para po sa ating kabutihan. At ang nais lang po ng ating Panginoon sa kanyang salita, ang inuutos po ng ating Panginoon sa kanyang salita sa Proverbs chapter 3, verses 5 to 6, ang sabi po dito, "Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your plans, your path straight." So, sa ating po mga pinagdadaanan sa buhay, ang kailangan lang po natin ay magtiwala po sa ating pong Panginoon. Huwag po natin hayaan na tayo po ay manangan sa ating mga sariling kakayanan. At sa lahat po ng ating pagdadaanan, meron pong pangako ang ating Panginoon sa kanyang salita. Sa Philippians chapter 4, verse 13, ang sabi po dyan ay, pakibasa nga po. Amen. Yan po, no? At sa ating pong pagtatapos, ang sabi po dyan, you are not an accident. God chose you for a reason. Maaring may iba po sa atin, hindi man tayo pininlano ng ating mga magulang. Maaring may iba po sa atin na na-try po, naisip po ng ating mga magulang tayo po ay ipalaglag. Meron naman pong madalas na nararamdaman po natin na tayo po ay nare-reject. Pero malinaw po yung reminder po ng ating Panginoon sa gabing ito. Hindi ka man kamahal-mahal, hindi ka man kapili-pili, pero pinili ka ng ating Panginoon. At sa gabi pong ito, hindi ko man alam yung pinagdadaanan po natin. Maaring may iba po sa atin ay hindi rin po okay yung relasyon po sa ating mga magulang, sa ating pamilya. Madalas na tayo po ay na-neglect. Madalas po, no, naiisip lang po natin na kailangan lang tayo dahil kailangan yung padala natin. Kailangan lang tayo pag kailangan nila tayo. Pag kailangan nila ng pera, saka lang nila tayo maaalala. Pero sa gabing ito, pinapaalala po ng ating Panginoon, hindi ka man kapili-pili, hindi ka man kamahal-mahal, ay mahal ka ng Diyos, kapatid. At pinili ka ng Diyos. Amen po ba? At sa gabing ito, inaanyayahan ko po ang bawat isa na tayo po ay tumayo